Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lang po ako Mildred. May gusto sana akong ibahaging kwento sa inyo. Nangyari ito matagal ng panahon, nung ako'y nag-aaral pa ng high school. Hindi maganda ang childhood ko. Nakakaiyak, nakakalungkot, masakit. Kung bakit? Mula kasi pagkabata ko, hanggang high school, tinutukso ako ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako pangit. Hindi rin naman ako bobo. Sa katunayan, isa ako sa mga matatalino. Pero ang palagi nilang sinasabi sa akin, dahil daw anak ako ng isang labandera. Tapos yung tatay ko raw, hindi ko kilala. Kasi ang nanay ko bukod daw sa labandera, pokpok. Nabuntis kasi si nanay noong dalaga pa siya. Noong bata pa siya, 16 years old po siya noon. Maliit lang yung baro namin. Kaya nang pumutok ang balitang yun, naging malaking issue raw yun. Hanggang sa isinilang na nga ako. Mag-isa lang akong itinaguyod ng nanay ko. Samantalang ibang mga kabataan sa amin, may nanay, may tatay, may lolo't lola na. Ako kasi, bukod sa nanay ko, wala na akong ibang kasama kundi ang isang aso namin. Inaasar pa nila akong putok daw sa buho ang nanay ko. Nakakatulad ko rin daw. Pinutukan lang daw ng tatay ang nanay ko tapos wala na. Kinalimutan na. Kaya nga raw pokpok ang nanay ko eh. Sorry po sa mga words ha. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ganyan ang sinasabi sa akin nila noon. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Ako naman, mabuti merong matigas na kalooban. Oo't nasasaktan, nahihirapan. Pero ipinagsawalang bahala ko ang lahat. Pag-aaral ko lamang ang inaatupag ko. Dahil kako balang araw, Diyos na ang bahalang gumante sa kanila. Naniniwala kasi ako sa karma. Mabuti nga puro panunuksa lang ang ginagawa nila sa akin noon. Hindi nila ako pinipisikal. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung papaano ako lalaban noon. Basta ako noon, nagdadasal na lamang. Sana matapos na ang pagiging high school ko. Dahil di umano, base kay nanay, lilipat na kami ng syudad dahil doon na ako mag-aaral. Hoy Mildred, kapapasok pa lang ng eskwela. Madaling araw pa lang pero amoy araw ka na kaagad. Grabe ka naman. Pwede ba lumayo-layo ka nga sa akin? Sinisira mong umaga ko. Mildred, dapat kasi pinapalaban mo muna sa nanay mo yung damit mo bago ka pumasok. Tingnan mo, parang may mantsa pa, baho-baho pa. Mildred, nakilala mo na ba yung tatay mo? Di ba putok sa buho ka? Gusto mo putokan na rin kita. Maging batang ina ka na lang din kaya. Kasing edad mo yung nanay mo noong nabuhay ka, hindi ba? Tara, gawa tayo ng bata. Sir Paul, sa araw-araw na ginawa ng Diyos ganyan po ang mga salitang natatanggap ko. Umaga hanggang hapon. Yung mga guro naman kasi wala namang pakialam. Kahit alam nilang may nabubuli. Bulag-bulagan din sila. Lalo na kung yung mga pasimuno, may mga kayang pamilya. Yung mga matataas, yung may mga pera. Mga walang kwenta. Tanda-tanda ko pa rin kung sino ang mga guro kong iyon. Sa kalagitnaan ng school year ng 4th year high school ko, nagkaroon po ng isang transferee sa aming klase. By the way, star section po pala kami. At bago ko pala makalimutang sabihin, taga San Miguel, Bulacan po pala kami. Sa isa sa mga liblib na bahagi dyan, hindi ko nasasabihin. Hetong bagong lipat na estudyante. Ang pangalan niya ay Lucas. Wala namang espesyal sa kanya. Medyo maitim. Malaki ang pangangatawan dahil mukhang sanay sa pagbubukid. Okay lang din naman ang itsura niya. Sakto lang. Pero ang nakakamangha sa kanya, sa mga unang araw pa lang niya doon sa eskwelahan namin, masasabing matalino rin siya. Aktibo siyang sumagot sa mga tanong ng guro namin. Matataas din ang mga markang nakukuha niya at kung ano-ano pa. Dahil doon, nalipat po ang atensyon ng mga nambubuli sa akin kay Lucas. Hoy magsasaka, bakit ba bida-bida ka masyado? Pwede ba sa susunod? Huwag kang maingay.
Naririndi ako sa boses mo kapag nagtatanong yung teacher natin tapos ikaw ang sumasagot eh. Masyado kang paepal, bago ka lang naman dito. Ang pangit-pangit mo naman. Oo nga, ang itim-itim mo. Pinigli ka ba sa uling? Ewan ko ba sa mga bully sa amin kung ano-ano na lang ang nakikita nila. Pero para sa akin, ayoko man lang ginagawa nilang yon sa iba. Sa hindi ko malamang dahilan, para bang nakalimutan na ako ng mga nambubuli sa amin. Basta ang madalas na nilang pinapansin ay si Lucas. Sa totoo lang, parang busit na busit nga sila kay Lucas. Kasi kapag ginagano nila, hindi ako nagsasalita. Hindi rin ako lumalaban, pero makikita mo talaga na nasasaktan ako. Umiiyak, napapaluha, tumatakbo na lang lumalayo. Pero si Lucas kapag inaasar nila, niningitian lang sila nito. Natatawa pa nga si Lucas, para bang hinahamon pa nila ang mga kalalakihan at mga kababaihang bully sa amin. Minsan nga dinadarag-darag na ng mga kalalakihan si Lucas, pero si Lucas kasi, kagaya ng sabi ko, malaki ang pangangatawan, malaking tao. 16 o 15 years old pa lang siya noon, kaedara namin, pero yung pangangatawan niya, siguro 5'9" yung height, tapos bato-bato talaga yung katawan. Hindi umuubra yung mga kalalakihan, napapaatras kahit marami sila. At mahahalata mo rin namang palaban ito si Lucas, sadyang hindi niya lang talaga pinapatulan ang karamihan. Lumipas sa mga panahon, tuluyan na ngang hindi na ako pinapansin ng mga bully sa amin. At yung mga bully naman, pinipilit na lang bad tripin si Lucas, pero si Lucas, deadma lang sa kanila. Bagkus, si Lucas pa ang nang-aasar sa kanila. Pero wala namang magawa ang mga mayayabang na estudyante. Hindi sila uubra kay Lucas. Dahil doon unti-unti akong humanga kay Lucas. Sumapit po ang JS prom ng aming eskwelahan. Ayoko sanang umattend doon. Kasi nakakahiya eh. Pero pinilit ako ng nanay ko. Nabilhan niya na raw ako ng gagamitin kong gown sa palengke na sa totoo lang, sayang nga naman talaga, maganda. Ano naman ka ako kung walang sasayaw sa akin? Importante, makaranas man lang ng maging maganda kahit ilang oras lang. At makasayaw-sayaw ng kaunti at kahit papaano, maiilan naman akong kaibigan. Mag-i-enjoy naman kami kahit papaano. Gabi ng JS prom, masaya kami nagsasayaw ng mga kaibigan ko. Nang magulat na lamang kami, nang bigla akong nilapitan ni Lucas. Pwede ba kitang maisayaw, Mildred? Ewan ko, kinilig ang lola nyo. Siyempre crush ko na nga si Lucas, hindi ba? Tapos inaya niya pa akong ganoon. Kinilig tuloy ako. Kung pwede nga lang malaglag ang panty ko noon, nalaglag na. Nagsayaw kami ni Lucas. Inasar-asar ako ng mga kaibigan ko. Pero ang pinakamalala, tinititigan kami ng masama ng mga bully naming kaklase. Yung para bang may binabalak silang masama sa amin. Ako wala na akong pakialam noon dahil ang importante lang sa akin, masaya ako nung gabing yon. Kinagabihan, naglalakad na ako nito pa uwi. Tapos na ang JS prom namin. Alauna na ng madaling araw noon. Kakahiwalay ko lang sa mga kaibigan ko. 1 kilometro na lang ang kailangan kong lakarin noon. Nang maya-maya, nakita ko sa harapan ko, nandoon yung grupo ng mga kababaihan at mga lalaki ng mga bully na kaklase ko. Inaabangan nila ako. Mildred, parang tagal kitang hindi nakita ah. Ang ganda mo ngayon. Bagay kayo ng negrong yun. Hindi ko sila pinansin. Lalagpasan ko na lang sana sila. Pero bigla nila akong hinawakan. Hinuhubaran ako ng mga kalalakihan. May balak silang masama sa akin. Ang dami nilang pinagsasabi. Ang dami nilang ginagawa. Sinampal pa nga ako ng iba. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari noon, pero nagulat na lang kaming lahat nang isang nilalang ang biglang bumagsak sa aming harapan. Napatali at nagsisisigaw ang lahat. Isang aswang. Hindi nila alam ang gagawin dahil miski pala sa likuran namin, may 2 pang aswang. Napalilibutan kaming lahat. Ang mga matatapang na lalaki nagtago sa likuran ko.
Itinutulak pa nga nila ako. Pero nagulat na lang kaming lahat nang may isang lalaki ang tumatakbo papunta sa amin. Sumisigaw ito. May dalang itak. Nakasuot din ng maganda. Pamilyar ito sa akin. At nang lumapit siya, hindi ako pwedeng magkamali. Siya si Lucas. May daladala siyang isang itak na siyang ginamit niya sa paglaban doon sa 3 aswang. Kitang-kita namin na napuruhan niya ang 3 at mabilis itong tumakbo upang lumayo sa kanya. Magaling makapaglaban si Lucas. Napakalakas at napakabilis. Hindi umubra ang 3 sa kanya. Agad naman akong nilapitan ni Lucas. Ayos ka lang ba? Hinubad niya ang suot niyang Amerikana at isinuot ito sa akin. Pagkatapos nun, itinutok niyang itak niya doon sa mga bully. Sinasabi ko sa inyo, kapag ginalaw niyo ulit itong si Mildred, ituturad ko kayo sa mga aswang na yon. Papatayin ko kayo. Takbo! Nagtakbuhan ang mga kalalakihan at mga kababaihang ginawa na ko ng masama. Samantala, napaiyak na lamang ako noon. Niyakap na lang din ako ni Lucas, kaya napayakap na lang ako sa kanya. Doon ko po nalaman na si Lucas daw, anak ng isang albularyo. Marunong din sa pag-aalbularyo. Mula noon, tinantanan ako ng tuluyan ng mga bully sa eskwelahan. Miski si Lucas, iniiwasan at kinakatakutan na rin. At sa mga sandaling yon, si Lucas nagtapat na ng nararamdaman sa akin. Mahal niya raw ako. Ako naman, mababa lang din naman ang PC ko. Inamin ko rin ang niraramdaman ko sa kanya pero sabi ko sa kanya, ligawan niya muna ako. Nakapagtapos kami ng pag-aaral ni Lucas sa high school. Pagkatapos noon, sumama siya sa akin papunta ng bayan kasama ang nanay ko. May bahay din pala sila doon. Nag-aral din po siya ng kolehiyo kasama ko sa isang paaralan pero magkaiba kami ng kurso. Mabuti nagawa akong maigapang ng nanay ko. Mabuti rin may mga scholarship akong nakuha. Mabuti, nandyan din ang pamilya ni Lucas para gumabay sa amin. Naging kami ni Lucas. Nakapagtapos din kami ng pag-aaral. Tinupad namin ang mga pangarap namin ng sabay. At ngayon, malaki na ang pamilya namin. May mga apo na rin kami. Kami ni Lucas, eto, libangan namin ang pakikinig sa mga channel mo, Sir Paul. Umaga man o gabi. Kaya nagdesisyon kami na ibahagi rin ang sarili naming karanasan. Kaya sana mapili. Dito na lang ho, Sir Paul. Maraming salamat ho.